Okay no, good morning sa tanan. Kuan lang pud ko. Comment ko ba sa katong ako pud ning side sa nahitabo nga kuan katong impeachment complaint. Grabe ang Facebook karon sa impeachment complaint nga namirma. Grabe ka grabe ka shock kay parang ang nahitabo is si Sara Duterte is napagkaisahan, no? Imbis nga tabangan nato siya, nahimo na hinoong gilunod nato siya. Kumbaga, nawala yung malasakit natin bilang Pilipino, bilang taga Mindanao. Nawala yung malasakit natin sa totoong nanerbisyo sa atin. Nawala yung malasakit natin sa totoong naglingkod ng bayan. Parang ang kinalabasan ngayon, kumampi pa kumampi sa lahat na nagkakaisa para pabagsakin ang mga Duterte. Ako ay nalulungkot kasi naalala ko dati, nasa Maynila pa ako. Talagang nung si Duterte ay nagdeklara na siya ay tatakbo bilang presidente, ako po talaga ay umuwi. Lumuwas po kahit alam kong mahirap, sumakay, pulibok, lahat-lahat na. Wala akong nasakyan na airplane, barko, bus. Alam nyo ba, nag-van ako para lang makauwi talaga. Grabe ang experience ko noon kasi determinado ako na umuwi kasi ito na yung panimula ng pagbabago kasi Duterte na eh. At saka kilala natin si Duterte bilang mayor sa Davao kung anong pamamalakad niya. Kasi ako nakapunta din ako ng Davao. Kaya napahanga ako talaga. Ngayon, nung nanalo, talagang tuwang-tuwa ako. Masayang-masaya talaga ako. Nakita rin natin yung pamumuno niya na talagang taos-pusong pamumuno, hindi pamulitika. Talagang pamumuno na masasabi mo na totoong nanerbisyo po. Ngayon, pagdating ngayon, parang dismayado po ako. Kasi, parang kinalimutan na lang natin lahat ng ginawa niyang kapakanan para sa atin. Ginawa niyang lahat-lahat na paglilingkod na taos-puso na nafe-feel naman talaga natin. Ngayon, parang pinagkaisahan natin na pabagsakin yung anak niya. Parang, para sa akin magagalit na yung iba sa akin. Basta opinion ko to. Ako ay nadudurog ang puso sa ngayon. Kasi, parang kinalimutan na lahat. Tumaas ang sahod ng pulis, tumaas ang sahod ng sundalo, tumaas ang sahod ng actually yung Capgo. Iningkresan din yun. Hanggang ngayon di pa na yata napapatupad dahil napalitan na. At saka magandang benepisyo sa SSS, sa kahit anong nasa gobyerno maganda. Kasi dati pag hindi ka napapansin, pwede kang tumawag sa 888. Ngayon, ay nako, sinasabi ko sa inyo, parang ang gobyerno ngayon, parang hindi mo na masasabing kakampi. Kasi, nadidismaya ka Kasi kung sino pa dapat ang kakampi mo, dapat pupunta ka sa gobyerno kasi may kakampi ka. Ang nangyayari ngayon ay hindi na ganun Hindi mo na nararamdaman na ang gobyerno ay kakampi. Kaya parang dismayado talaga ako. Nadudurog ang puso ko sa ngayon.
Kasi pinagkakaisahan natin si Duterte samantala ang habang panahon na nakinabang tayo. Mahabang panahon talaga na nakikinabang tayo sa magandang pamamalakad. Tapos tumaas yung license ng taon, yung OFW napaganda. Tapos yung yung Siemens book na pa 10 years niya. Kita naman natin yung build program talagang naisatupad. Ngayon parang hindi ko na maintindihan eh. Tapos ngayon kung sino pa talaga yung taga Mindanao, siya pa yung pumirma. Oh my God. Talaga ba? Kasi nasa administrasyon tayong hindi natin masasabi kung ewan ko lang. Kasi ako, hindi ko talaga masasabing magandang administrasyon. Maganda ang pamumuno natin ngayon kasi wala akong nakikitang kagandahan ngayon. Talagang, ewan ko ba, nasa sa inyo na yan. Kasi, kanya-kanya naman tayong opinion. Sa akin, yun yung opinion ko. Na, wag naman natin sana pagtulungan na ibagsak ang mga Duterte. Alalahanin po natin na ang mga Duterte ay malaking pangyayari sa buong administrasyon. Hindi sila nakatunganga. Hindi sila tumatanggap lang ng sahod, kundi gumagawa sila. Talagang nakikita natin, nafe-feel natin. Sana, wag naman natin silang traidorin. Kasi, tayo rin naman ang nakikinabang nung sa panahon nila, tapos ngayon pabagsakin natin sila. Nakakahiya naman siguro, no? Talagang nakakahiya naman. Ako para sa akin, para sa sarili ko, ako po ay mahihiya kung ako ay mismo ay magta-traitor sa mga Duterte. Kahit anong mangyari, Duterte pa rin ako talaga. Kasi, may panindigan eh. Yung totoong may pusong Pilipino eh. Parang aanin mo yung bayang magiliw na yan. Kung ang nasa gobyerno hindi naman nagbibigay pugay diyan. Parang ginagamit na lang natin 'yan para kunyari na lang. Nakakahiya po. Talagang nakakahiya po. Parang nagbabayang maghiliw tayo tapos ang nangyayari sa bansa natin tinutulungan nating pabagsakin eh. Para magpaalipin tayo. Nawala na yung mga prinsipyo natin. At yun lang po, sana po ay irespeto nyo rin yung opinion ko. Kasi sila, naglalabas naman sila ng mga opinion nila. Ako, ito din yung pamamaraan ko na paglapas ng opinion. Kasi, hindi ko na matiis talaga. Totoo lang. Hindi ko matiis yung nagsilabasan ngayon sa sa social media. Hindi ko matiis. Talagang alam mo yung nadudurog ako. Kasi maraming opinion na para bang hindi man lang iniisip kung ano ang kapakanan sa kinabukasan. Parang ngayon lang. Kasi may ayuda tayong dadating. Pero ang iniisip ba natin paano yung mga anak natin? Paano silang bukas? Ngayon lang ang iniisip natin. Pero paano yung bukas? Mabubura na lang lahat yun. Dahil sa kagagawan din natin yun. Yun lang po. Maraming salamat.